Alam mo ba na maraming mga Pilipino ang may mga healthcare at investment plan pero kaunti lang sa kanila yung may malinaw na understanding kung ano yung tunay na kinuha nila. Nakakalungkot mang aminin, may mga kumuha ng Kaiser Long-Term Care Plan pero hindi nila alam kung ano yung tunay na purpose nito, kung paano ito gumagana at kung kailan ito makakatulong sa kanila. Ang ending, may mga reklamo, may mga panghihinayang, at ang mas malala, mas naniniwala sa sabi-sabi kaysa sa magtanong sa mga tamang tao. Kaya andito ako ngayon kasi isa ito sa mission namin sa IMG. Financial education muna bago produkto. Hindi lang komisyon, kundi misyon. Sa video na ito, sasagutin ko ang mga concern at tanong ng mga plan holders. Hindi ito scripted sales talk, kundi honest explanation based sa facts at experience ng mga totoong tao. Dahil naniniwala ako na kapag naintindihan mo ang isang bagay, hindi ka matatakot at magdududa. Mas magiging empowered ka na ayusin ang iyong sarili at pamilya. So ang unang tanong, paano po mag-apply? Wala po ako sa Pilipinas. So good news, kahit wala ka sa Pilipinas, pwede kang mag-apply kay Kaiser. Basta may internet connection, pwede mong gawin yung application. Dahil online po natin pinaprocess ang application sa Kaiser. At kung tatanungin mo, so valid po ba dahil nasa sa ibang bansa ka? So ito po yung sagot dyan. Ang Kaiser, under po siya ng Health Maintenance Organization, HMO. Kahit nasa sa ibang bansa ka, so pwede ka na kumuha ng Kaiser. So tulad ko, may Kaiser po ako. Nasa sa Israel po ako nung kumuha ako ng Kaiser. Ito po yung pangalawang tanong. Bakit according dyan, within 7 years, may 50K monthly hospitalization? Bakit yung friend ko, naka 3 years na siya nagbabayad, hindi daw pwedeng magamit ang Kaiser noong ma-hospital siya? So unang-una, yung 50,000 po, ang tawag doon is annual benefit limit. So, kapag nasa sa payment period po tayo, may tinatawag po tayong annual benefit limit at depende po yon sa plan na iyong kinuha. So, narinig nyo po, annual. So, yung sinasabi nyo pong monthly, so, hindi po yun monthly. So, nagkameron po siguro kayo ng misunderstanding ng pagkakaunawa. Kasi po, annual po yun. Ibig sabihin, yung 50,000, yun lang ang pwede mong magamit sa loob ng isang taon. At ito pa po, kung na-hospital ka, ang reason is pre-existing illness, so hindi mo pa din po pwedeng magamit ang iyong Kaiser. Ito po naman yung ating third question. So, what if 7 years fully paid na, pero gusto mo nang withdrawin? Makukuha ba ng buo ang pera? So, unang-una po, ang Kaiser po is 7 years to pay. And 20 years maturity. Ibig sabihin po, ang pera mo is pwede mo lang makuha kapag nag-matured ang plan mo. Which is, sa ika-20th years mo po, pwede lang i-withdraw yung pera mo. Pagdating po ng ika-20th years, makukuha mo na po yung pera at higit pa po yun sa naibayad mo. Dahil sa ika-8 years po ng ating plan, nag-grow po ang pera po natin. Kasi nga po, ang Kaiser, hindi lang po siya healthcare, hindi lang sa life insurance, may investment. Great! What if mag-withdraw po ako partially? Meron pa rin po ba akong benefit? Unang-una po, sabi nga natin po sa naunang tanong na ang Kaiser po merong maturity. So, kung nasa sa accumulation period pa lang po tayo, hindi pa nagmamature ang plan, so hindi ka pwedeng mag-withdraw. But kung ang tinatanong mo po is, nag-withdraw ka partially after maturity, so kung meron kang benefit, so meron pa din po. Meron ka pa din pong healthcare. Hanggat meron po tayong pera sa ating pong
Kaiser, meron kang fund, so tuloy-tuloy pa din po yung ating benepisyo. Next question, may Kaiser po ako. Okay, 45 plan, but hindi ko natuloy due to pandemic. Wala na po bang pag-asa na matuloy yon? So may binibigay po sa atin si Kaiser na grace period which is 60 days. Within 60 days, kailangan po natin na mabayaran yung Kaiser natin para hindi malapse. Dahil kapag po nalapse yung ating Kaiser, so wala pong benefits. But, just in case na lumagpas po tayo doon kasi nga po nagkameron ng financial problem like po nung pandemic, so binibigyan po tayo ni Kaiser ng 2 years na grace period para po hindi ma-terminate yung ating mga Kaiser plan. So ngayon, kung nabalikan mo siya, gusto mo siyang bayaran ulit, nagkapera ka, so may dalawa po tayong option. So isang redate at isang update. So kapag redate, ang babayaran mo lang po is yung iyong premium, for example, plan 100 ka, monthly. So ang babayaran mo lang po is yung iyong monthly plus 300 pesos para sa reinstatement fee. Ngayon naman, kung gusto mong bayaran lahat ng utang mo, lahat ng hindi mo binayaran, update po ang tawag doon. Add ka din po ng 300 pesos plus may interest po yun kapag update. Then may mga isasign po tayo na mga reinstatement form. So ngayon, easy na lang po yung pag-reinstate po natin ng plan kasi lahat na po tayo is online. So, kung hindi ka po marunong, so may mga sponsor naman po tayo na pwede kang i-guide para mabalikan mo po uli yung iyong Kaiser. In any case naman po na lumagpas na talaga ang iyong Kaiser sa 2 taon, nalagpasan mo na yung 2 years na grace period. So, terminated na yung Kaiser mo. So, wala na pong pag-asa. Gusto ko lang pong i-clarify sa term insurance in waiver of premium. For example, kinuha ako ni Lord within 20 years. Makukuha po ba ni beneficiary ang 202,500 pesos or yung 405,000 na term insurance o kailangan panghintayin ang 20 years maturity? If ever po kasi seniors yung beneficiaries ko. Thank you very much. So, good news, hindi na po kailangan na maghintay ng ika-20th year. So, kung accidental po ang pagkamatay, ang pagkawala ni plan holder, basta po active yung policy, makukuha na po yung life insurance at mawi-waive na din po yung premium. At kung pagkawala naman po ni plan holder ay sa sakit, natural death, so meron po tayong tinatawag na contestability period. At kung nalagpasan po yung contestability period, so makukuha po yung term insurance at mawi-waive na din po yung premium. So yan. So hindi na po maghihintay ng 20th years. Wala pong ipag-aalala yung yung beneficiaries. Kaya bago ka kumuha ng financial product like insurance, investment at healthcare, alamin mo muna. Hindi lahat ng product ay para sa iyo, pero kung tama ang pagkakaunawa mo, ang pagkakaintindi mo, makakagawa ka ng tamang desisyon. Kaya kung may plano ka na ngayon, huwag mong sayangin, aralin mo, itanong mo, i-maximize mo. Remember, ignorance is expensive. Education is protection. If may tanong ka after this video or may gusto kang linawin, i-message mo lang ako. Let's grow wiser, not just older.